At tayo mahal ko ay magpapatuloy kung saan tayo daraka na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inaanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan ipapangaral ng ating minahal mangaral, ng ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Amen. Praise God. Amen. God bless you po, my beloved co-preacher. Hallelujah, beloved Brother Bob Di Luna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor, Evangelist, Wildy Estrada Almeida, yung end-time prophet, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain, ang pagkilos ng iyong banal na espiritu. Sa mga oras na ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, langisan mo yung salita, pagpalain mo po kaming lahat, ito ang aming samot panalangin, sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at sama-sama naming sinasaway ang lahat ng mga hadlang, demons, of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. First of all, the highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. Pwede na po makaupo yung mga baguhan. Amen. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here in the Philippines and abroad, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, lalo tigit po yung mga bisita, mga baguhan na narito, welcome to the royal family of God. The day of the Lord. From the book of 2 Peter chapter 3, verse 10, pakisunod na po ang 2 Peter chapter 3, verse 9. Amen. Magkasunod na pong basahin. The second book of Peter chapter 3, verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. Verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dito po si Kalawang Pedro, Kabanatang 3, Talatang 10, balik sa 9. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya na magnanakaw ng siyang kalangitan, sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagkapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, maging sa United Nations ngayon, yung mga scientists, noong nakarang taon, mataas na ang level ng heat index. Ngayon po, nababagabag na po sila dahil sa global warming. Mga minamahal ko, nagdudulot po ito ng talagang mga iba't ibang kalamidad. Ngunit, sabi nga, ang karunungan ng tao, mga minamahal ko, yan ay kamangmangan eh. Kamangmangan yan sa harapan ng Diyos.
Ang tunay na karunungan ay ang itinuturo ng propeta ng Diyos sa huling kapanahunan. Simula pa na ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, ipinapahintulot ang mga bagay na ito upang ang tao ay lumapit sa Diyos, maniwala sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi po, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam kasabay ng malaking ugong at mga bagay sa langit ay mapupugnaw ng matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Pag ganitong panahon ng summer, mga minamahal ko, ang daming krusada, mga minamahal ko, na dapat doon nila ituon ng bawat tao ngayon na namumroblema. Government natin namumroblema kung saan ilalagay yung mga estudyante. Nagkukulaps na sila sa sobrang init. Kaya balik sa online, mga minamahal ko. May kanya-kanyang kapamaraanan, mga minamahal ko, ngunit alam natin dito sa ating banal na gawain, pagka ikaw ay mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, wala kang katatakutan, mga minamahal ko. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Si Shadrach, Meshach at Abednego, mga minamahal ko, kahit sunugin sila sa apoy. Sabi nila sa hari, hindi baling sunugin nyo kami. Ihagis mo kami sa hornoang nagniningas. Mahal na hari, hindi magbabago ang aming pamantayan, paglilingkuran pa rin namin ang aming Diyos kahit na hindi kami iligtas. Pero sa totoo lang, 100%, higit pa sa 100% ang kanilang pananampalataya. For sure, alam nila kasi na ang ating dakilang Diyos ay totoong hindi nagpapabaya. O di matagumpay, mga minamahal ko. Sabi ng hari, magmula ngayon, total hindi kayo nasunog, buhay ang Diyos nyo, ang sasambahing Diyos sa aking kaharian ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego na nagligtas sa kanila doon sa hornuhang apoy. Kaya minsan ipinapahintulot yung mga bagay na yan upang mabuksan ang pangunawa ng mga taong matatalino, na mga tao sa pamunuan, hindi lang dito sa atin, sa buong mundo. Actually, ang gumagawa rin ito, ang tao Nuclear war. Kaya sinasabi nila, tingnan nyo ang tao, mas gusto nila sa kadiliman. Hindi sila ini-invite doon sa mga solar eclipse. Ayun, nakamonitor sila. Samantalang pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade, ang pinag-uusapan dito yung kaliwanagan. Mula sa kadiliman, tinawag tayo upang magliwanag sa mundong ito, upang gumawa ng mabuti, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Simula pa lang, noon pa, the earthly ministry ng ating dearly, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hanggang kasalukuyan nananawagan ang propeta ng Diyos, lalo na sa ating kapanahunan. Atin pong basahin dito po sa Mark chapter 1, verse 3. Amen. The Gospel, Mark chapter 1, verse 3. The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Marcos Kapitulo 1, versikulo 3. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin niyo ang kanyang mga landas. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago Mga minamahal ko, nagtalaga siya ng mga propeta sa unang kapanahunan hanggang sa huling kapanahunan dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Ayaw niya na mapahamak, masunog. Yung impyerno talagang lugar ng sunugan yan Hindi lang mainit yan, sobrang-sobra ang init at kaparusahan. Dito, pa lang yan Kumbaga sa yung
Katamtaman pa lang yan, mga men na init. Pero ang dami nang nahihit stroke eh. Ang dami nang nag-aalala. Mga minamahal ko, ngunit sinabi po, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda nyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Since the very beginning, magpi-50 years na po tayo, ang ating banal na gawain. Ang layunin dito, ilapit ang tao. Panawagan lagi, lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Yung mga landas mong baluktot, kadiliman, papawiin ng Diyos. Magiging kaliwanagan ka sa mundong ito upang maligtas pa yung mga taong nakaatang sa apoy ng impyerno, mga minamahal ko. Hindi po biro ang salita ng Diyos. Totoo ito na merong impyerno para sa mga makasalanan, merong langit naman. Doon sa nais magpapakumbaba dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totoo yan. Datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal ko. Tinubos tayo sa ating mga pagkakasala na dati-rati ang buhay natin ay talagang hindi natin alam kung ano ang direksyon. Ayaw nating gumawa ng masama. Bakit tayo gumagawa? Mga minal, dahil wala ka sa tunay na gawain. Walang nananalangin sa iyo. Pero dito sa banal na gawain, somebody is praying for us. Hindi lang tayo sa buong mundo, mga minamahal ko, upang ang tao ay lumapit. Pamunuan, lahat po dito ay tinatawagan. Matalino ka man, mangmang ka man, mahirap ka man, mayaman ka man, pare-parehas lang yan, nais ng Diyos kung ikaw ay makikinig. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Amen. Mga minamahal, all things work together for good. Sa sobrang init, doon sa mga kulungan, tila baga impyerno na. Pinahintulot yan ng Diyos. Nais nilang makalaya, mga minamahal ko, sa dako ng Marilao kahapon. Grabe ang himala. Higit pa sa krusada, mga minamahal ko. Kumbaga sa nandun na nakakulong na yung mga tao. Hindi ka na mamimigay ng leaflets. Doon mismo, bakit sila nagpabautismo? Yung mayor nila, pinalaya ng Diyos. Sa dako ng Marilao Jail, mga minamahal ko, 80 katao ang nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. No. Nag-i-invite din ang Valenzuela. Hindi lang sila, pati kami na rin. Yan ay sa panalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal ko. Bakit nagaganap yan? Dahil ang ebanghelyong ipinapangaral sa kulungan ay totoo na unawaan ng mga tao na ang pag-init ng mundong ito, ito'y tanda na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya lumalapit sila upang hindi lang mapalaya sa kulungan. Kulungan pa lang talagang alam na nila. Alam na nila ganito ang magiging kalalagyan namin pag hindi kami nagsisi. So much more, doon sa impyerno, mga minamahal ko, naunawaan nila na ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa banal na gawain na ito, totoong Diyos na makapangyarihan, nagpapadaya, nagbabago ng tao, nagbibigay ng kapayapaan, higit sa lahat, ang pinakamahalaga, yung tayo'y makasiguro sa buhay na walang hanggan. Kaya sa bawat baguhan, sa bawat mananampalataya, unang pag-ibig, pag na-first love ka sa ating malapay noon, dapat huwag magbabago. Atin pong basahin, mga minamahal ko, Revelation chapter 2, verse 5. In the book of Revelation, chapter 2, verse 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Ito po sa Apokalipsis, Kabanatang 2, Talatang 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalagyan, maliban na magsisika. Amen. Amen. Praise the Lord. Iba't iba
ang panahon ng pagkatawag sa atin. Iba't iba ang kapamaraanan. Alam natin, mga minamahal ko, hinanap natin ang Diyos na buhay. Natagpuan natin ang katotohanan, kaya nga pinalaya tayo sa ating mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisi ka at gawin mo ang mga unang gawa. Kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalaglagyan maliban na magsisi ka. Mga minamahal ko, sa lahat, maging tayo, na-experience natin nung tayo baguhan. Mga minahal, halos maglulupasay nga tayo. Lumuluhod tayo. Umiiyak tayo dahil grabe ang kagalakan natin, mga minamahal ko. Nagpatuloy ka na nagpatuloy. Ngunit habang tumatagal, parang nababawasan. Bandang huli, nanlalamig. Ayaw ng Diyos ang panlalamig at pagtalikod. Dahil nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos. Mananatili ka, mga minamahal ko. Gagampanan mo ang tungkulin mo nung una kang tinawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi ba't sinabi mo, mahal na Panginoon, maglilingkod ako ng buong katapatan. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Ikaw ngayon ang aking Panginoon. Bakit nanlalamig ka? Bakit nagbabago ka? Kaya minsan, ipahintulot na ng Diyos. Ayan na, mapugnaw na ang mundo. Ipinapahintulot yan ng Diyos upang tawagin ang bawat tinawag na maglingkod ng buong katapatan. Maliban kung hindi ka magsisi, wala tayong magagawa, mga minamahal ko. Walang magagawa, kahit ipanalangin ka kung hindi ka naman magsisi. Ang nais lang ng Diyos, buong pagpapakumbaba, ibalik mo ang unang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito mag-uumpisa ang pagtatagumpay. Sa tunay na Kristiyano, walang talunan sa huling panahon na ito dahil ikaw rin ang kawawa, mga minamahal ko. Ngunit sinabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw, he that overcometh, sabi niya, ikaw nga ay tunay na anak ko. Sa ating huling talata, Revelation chapter 3, verse 12, atin pong basahin. The book of Revelation, chapter 3, verse 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Amen. Praise the Lord. Lahat na magsabing, ako ay magtatagumpay. Isigaw po natin, mga minamahal ko. Ako ay magtatagumpay sa huling panahon na ito. Isinigaw mo yan mula sa iyong puso. Paninindigan mo yan. Dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Hindi na siya lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang Diyos na mga Diyos. Mga minamahal ko, siya ang Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari, mga minamahal ko. Kaya ang nais ng Diyos, bilang tayo po ay nandito pa sa mundo, meron tayong pagtitiis. Tiisin natin na lahat ng bagay, mga minamahal ko, dahil dito titingnan ng Diyos kung gaano ang iyong pananampalataya. Ang nais ng ating dearly beloved pastor, talagang pangako naman, pagpapalain tayo physically, materially,
Pero ang nais ng ating dearly beloved pastor, yumaman tayo sa pananampalataya. Na ang pananampalataya, patuloy tayong makikinig, dadalo ng dadalo. Huwag tayong a-absent, mga minamahal ko. Hindi lang yan, may mga krusada anniversaries. Makibahagi tayo, mga minamahal ko. Ikaw, nag-aantay ang Diyos na magpatotoo ka para malaman ng ibang lugar na merong Diyos na nagpapagaling, merong Diyos na nagbabago ng buhay. Habang tumatagal, dapat lalo mong isisigaw ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil dapat nating maunawaan sa huling panahon, ito ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na mapaparam kasabay ng malaking ugong ang mga bagay sa langit, mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya na pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpapahinuhod na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ngayon po, sunod-sunod po ang mga malalaking sunog. Talaga pong kawawa, pinagpursigihan na makapagpundar, yun ang pinagpundaran mo. Nakalimutan mo ang dapat na pagpupundar na ikaw ay matatag na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sigurado naman ang pag-iingat niya. Kung ipahintulot yung mga bagay, masunugan ka, may purpose ang ating mahal na Panginoon. Papalitan niya ng konkreto, masigit pa sa iyong inaasahan. Hindi na squatter ang kalalagyan mo. Yun ay magiging parang village na ang iyong tahanan. Amen? Praise the Lord. Kaya sa panahon ngayon, pero pag narinig mo naman yung mga buhay na patotoo, sa oras ng sunog, kahit nasa office, sasabihin, diyan ka sweetheart, magpuri ka dyan habang ako'y papunta dyan. Sabay tayo magpuri. Huwag mong iwanan ang tahanan, kundi magpuri ka upang maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Napagbibintangan tayo, overacting Para bang galit yung mga kapitbahay. Oh, ayaw mo umalis, ayaw maglabas ng gamit. Hindi. Buhay ang Diyos. Pagkatapos ng sunog, ang natira, yung bahay ng kapatiran. Ngayon, nakumbinse yung mga tao na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay totoo, buhay, mga minamahal ko, at makapangyarihan. Siya ay nagliligtas, nag-iingat. Kung ipinahintulot man na dumating ang pagsubok, nadamay ka, hindi bale. At least matatag ka sa iyong pananampalataya. In His time, He make all things beautiful. Ang mahalaga, hindi ka mapawalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magbabaya ka, manlamig ka, tumalikod ka, anong pakinabang? Kawawa ka. Pag binawian ka ng buhay, ang apoy doon sa impyerno ay hindi napupugnaw. Ang mga uod ay hindi namamatay. Hindi nagbabago dahil yun ang nakasulat sa banal na kasulatan. Huwag magulumihanan ang iyong puso sa huling panahon. May inihanda ang Diyos, lugar na kung saan nandoon ang kanyang pangako, mga mansyon sa langit, wala nang kalungkutan, wala nang kagutom, mga minamahal ko, wala nang pagkauhaw. Doon, kung anong ginagawa natin dito, doon magpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Dito pa lang kasi pag naramdaman mo na presensya ng Diyos, para bang nasa langit na tayo. Amen. Tinutugon ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Iniligtas tayo. What a faithful hand. A faithful God na ating pinaglilingkuran. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Naway, isa puso po natin ang awiting ito upang hindi tayo mawalay na sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, the day of the Lord, kasama tayo sa pagdagit sa mga banal. Amen.
habang inianyahan po natin ang mga baguhan, mga bisita, tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos.